Ulat sa pakikipag-ugnayan 18. Pagsasalin. Pagsasalin sa Ingles ika-18 kontak Huwebes, ika-15 ng Mayo 1975, 21:24 oras. Bago natin talakayin ang iba pang mga bagay ngayon, nais kong magpatuloy sa espiritual na pagtuturo, dahil ito ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Dapat subukan ng tao na mag-react sa salita o sa katagang paglikha na parang isang bagay na napakaganda o mabuti ang tinutukoy, kung saan dapat magkaroon ng pagbabago sa kanyang pag-iisip. Ngunit dahil hindi ito nangyayari, sa ngayon ay hindi pa niya kinikilala ang paglikha kung ano talaga ito. Ngunit paano makakamit ng salita at ng katawagang paglikha ang napakalalim na kahalagahan para sa tao na ang pagbabago sa kanyang buong psikolohikal na paraan ng pag-uugali ay nangyayari? Sa kanyang emosyonal na kamalayan, sa kanyang pakiramdam sa buhay, ang kanyang mga paraan ng pagtugon, kung hindi niya patuloy at paulit-ulit na pinag-iisipan ang kalikasan ng paglikha. Ang tao ay dapat subukan ng simple na magdala ng ilang mga pagtatalaga ng mga katangian na naaangkop sa kalikasan ng paglikha, tulad ng palagi nariyan, makapangyarihan sa lahat, at nakababatid sa lahat, na naugnay sa ang salita o ang katawagang paglikha. Ang pang-araw-araw na tao, gayon din ang karaniwang tao, ang tinatawag na ateista, ang makasarili at materialista, ang agnostiko, ay nakakahanap ng salitang paglikha na lubhang hindi kawiliwi. Ngunit bakit? Sa kanila ito ay ganap na hindi alam at wala silang ideya kung ano ang esensyal na paglikha. Ngunit gayon din sa napakaraming tao na may katagang paglikha. Libo-libong milyong tao na naakay sa maling akala ng mga relihiyon ay hindi nakauunawa sa salitang paglikha. Kung binibigkas nila ang hindi tunay na relihiyosong pangalan na Diyos, kung gayon sila ay nasa naliligaw na pananaw na sa ganitong paraan ang paglikha ay tinutukoy. Gayunman ay isang masamang hindi makatwiran na turo iyon. Kaya naman napakahalaga na malaman hanggat maaari ang tungkol sa kalikasan ng paglikha at maranasan ito upang ang salita ay maging makabuluhan. Iangat ang isa sa loob at mag-iwan ng impresyon sa sandaling ito ay marinig. Ang karanasan ay nagpapakita na ang paglikha ay walang katapusang kagandahan. Isang kagandahan higit sa lahat ng kagandahan, walang hangganan, matinding kaligayahang walang katapusan, kakanyahan ng karunungan, kaalaman, kakayahan, katotohanan, at ganap na pagkakaiba. Kapag nakilala na iyon ng tao, agad niyang sinusubaybayan ang bawat isa sa kanyang kagalakan pabalik sa pinagmulan nito hanggang sa walang katapusang kagalakan ng paglikha. Saan man siya makakita ng isang bagay na maganda. Ito man ay isang bulaklak, isang hayop o isang tao, o anumang bagay, sa gayon ay agad niyang dinadala ito sa pagkakaugnay ng walang katapusang kagandahan ng mismong paglikha. Saan man nakikita ng tao ang katalinuhan na umabot sa pagpapahayag sa isang anyo o iba pa. Sa isang kahanga-hanga at nakapagpapasiglang paraan, doon niya nalalaman na ito ay nag-uugat sa walang katapusang katalusan na ang paglikha. Saan man gumalaw ang buhay, maging ito man sa pinakamaliit na nilalang, sa isang nilalang, tulad ng, halimbawa, ang mikrobyo, doon, sa likod ng buhay na ito, nasusulyapan niya ang walang katapusan, ang walang hanggan at ang nilikha. Mula doon, sinusubukan niyang palalimin at palawakin ang kanyang pangunawa at pakiramdam sa pamamagitan ng pag-iisip sa likas na katangian ng paglikha at ang hindi may iwasang presensya nito. Sa anumang oras at sa anumang lugar, sa maraming uri ng mga paraan, sa pang-araw-araw na buhay at karanasan. Ang paglikha ay umiiral sa bawat tao bilang isang bahagi ng kanyang sarili. Kapag ang kaisipang ito ay tumagos ng malalim sa tao at naging karanasan niya, mawawala ang anumang takot at lahat ng pagdududa sa kanya. Kapag nalaman niya na ang nilikha ay nakakaalam ng lahat at makapangyarihan sa lahat,
Pagkatapos ay nakakamit niya ang kapayapaan at katiwasayan sa kanyang panloob na sarili, at hindi na siya may iwasan sa mga hangal na kaisipan at maling damdamin. Ang paulit-ulit na pagninilay-nilay sa walang hanggang presensya. Katotohanan. Esensya ng karunungan at ang kakayahan at kaalaman ng paglikha bilang permanenteng walang hanggan. Bilang dignidad at halaga, ay nagpapahintulot sa salita at sa katawagang paglikha na maging isang bagay na lubhang makabuluhan sa sangkatauhan. Isang bagay na pumupukaw ng mga pagbabago sa mga damdamin at mga pagbabago sa kanyang paraan ng pag-iisip. Kung mas mabisa ang kanyang katalinuhan sa direksyong ito, mas nagkakaroon ito ng nagniningning na liwanag, mas nagiging makapangyarihan ang kanyang pagkatao, at mas maunlad ang kanyang buong buhay at trabaho. Paulit-ulit na ang taong namumuhay sa kalinawan ng kamalayan ay nagbubunga sa kanyang sarili ng panibago ng malakas, pinong espiritual na pangunawa na ang paglikha ay higit na totoo kaysa sa nararamdaman ng kanyang katawan. Ang magandang espiritual na pangunawa na ito ay walang tigil na namamahala sa tao na nabubuhay para sa espiritu. Ang paglikha ay nagtataglay ng kanyang kamalayan, kaya naman ang kanyang mga pandama ay puno ng kapayapaan, lakas, kagalakan, kaalaman, kakanyahan ng karunungan, katotohanan at pag-asa. Ang lahat ng mga hakbang na ginagawa ng mga normal na tao sa kanilang material-intelektual na pag-iisip upang makamit ang kapayapaan, kaligayahan, at lakas ay laging lumalabas na mapanlinlang, habang ang permanenteng kontroladong ito ng tao na namumuhay ayon sa espiritu ay pinipintig ng ang dinamikong kapangyarihan ng paglikha. Ang taong nabubuhay para sa espiritu ay napakadinamik sa lahat ng bagay. Siya ay walang tigil na sinusubukang maabot ang kanyang katuparan sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, hanggat siya ay nabubuhay, ginagamit niya ang oras, kasama ang lahat ng lakas na magagamit niya, para sa pagbaling ng kanyang sarili sa kakayahang lumikha. Hinding-hindi niya hahayaan na mawala ang gawaing ito. Lahat ng uri ng mga bagay ay maaaring mangyari sa paglipas ng panahon, ngunit ang kanyang pagnanais para sa paglikha ay hindi mawawala sa kanya. Maaaring makatagpo siya ng mga hadlang. Biglang wala na siyang pakiramdam at panlasa para sa mga kinakailangang material na bagay. Ngunit hindi siya nawawalan ng lasa at pakiramdam para sa paglikha. Dahil alam niya na ang paglikha ay naglalaman ng tunay na pagkatao. Tanging ang mga tao lamang ang umaani ng napakalaking espiritual at nakabatay sa kamalayan ng mga bunga, na nakikipaglaban ng husto para sa kanilang nakabatay sa kamalayan at espiritual na kabutihan at pag-unlad. Para sa kaalaman, katotohanan, lohika, kakanyahan ng karunungan at pag-ibig, dahil ang mga ito ay hindi basta nahuhulog sa kanilang lap. Una, bago matamo ang mga unang resulta, kailangang matutunan ang espiritual-intelektual na paraan ng pag-iisip, ibig sabihin, ang landas ng pag-iisip ng paglikha, at kilalanin ang ganap na kawastuhan at pagkakaiba nito. Gayunpaman, kapag ang mga unang tagumpay na ito ay dumating sa liwanag, pagkatapos ang kumikilala ay hakbang ng may mahusay na mga hakbang at pinalalawak ang kanyang sarili sa espiritu at kamalayan sa isang kadahilanan ng lakas. Tanging sa pamamagitan nito ay nakikilala na ang mga katotohanan. Ang kaalaman, ang katotohanan, ang lohika, ang kakanyahan ng karunungan at pag-ibig na dapat, gayunpaman, unang likhain sa isang mahirap na paraan ay nagiging isang bagay na walang laman. Gayunpaman ang landas ay hindi nagtatapos sa puntong ito, dahil ang karagdagang paghahanap, pagtatanong, pag-unlad at ang karagdagang pagkilala ay humahantong sa walang hangganang tagal ng panahon. Ang lahat ng uri ng mga bagay ay maaaring mangyari sa paglipas ng panahon at humadlang sa mga tao sa paggawa ng kung ano ang kanilang binalak gawin.
Ngunit ang tao na namumuhay ayon sa Espiritu ay walang alam. Nahangganan at hindi pinapayagan ang kanyang sarili na maging inakay ang layo mula sa kanyang mga pagpapasiya sa pamamagitan ng anumang uri ng mga kaganapan o masamang mga prospect sa hinaharap. Para sa kanya, ang hinaharap ay umiiral na sa kasalukuyan, kaya ang lahat ay dapat gawin dito at ngayon upang makamit ang pinakamataas na espiritual na estado at pinakamataas na estado ng kamalayan. Hindi niya alam ang pagkabalisa sa hinaharap at hindi alam ang pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Dahil umiiral lamang ang mga ito sa material intelektual na paraan ng pag-iisip. Ngunit hindi kailanman sa espiritual intelektual na pag-iisip, kung saan ang hinaharap ay bilang kasalukuyan ang kasalukuyan mismo. Sa gayon ang tao na namumuhay ayon sa Espiritu ay maaari at kayang lutasin ang mga problema ng bukas at sa mga susunod na araw na narito na at ngayon at upang patnubayan sila sa nais na mga landas. Ang pag-iisip para sa at kasama ang Espiritu ay nagdudulot lamang ng mga pakinabang sa bawat anyo ng buhay. Sa makatuwid ang tao ay dapat itaas ang kanyang sarili ng higit pa at higit pa. Sa pamamagitan ng masinsinang paghahanap at pagtatanong, sa estado ng espiritual na pag-iisip at sa kaalaman tungkol sa paglikha ng katotohanan at kakanyahan ng karunungan. Dapat niyang paulit-ulit na likhain sa kanyang sarili. Ang malakas na pag-unawa sa isang mabuting espiritual na karunungan na mayroong isang bagay na nagbibigay sa kanya ng hindi masusukat na kapangyarihan at nagpapalaya sa kanya mula sa hindi tunay na mga pagpapalagay. Ang katotohanan ng paglikha. Paulit-ulit na dapat likhain ng tao sa kanyang sarili ang malakas na pagkaunawa sa isang mahusay na espiritual na karunungan na siya ay nasa karagatan ng nilikhang liwanag. Ang kakanyahan ng karunungan, ang kaalaman nito, ng katotohanan, ng lohika at ng pag-ibig, na tanging sa kabuuan nito ay nagbibigay daan sa pagkatao para sa kanya. Ang kagalakan ng tao na nabaling sa paglikha ay binubuo sa pagpapatunay ng kanyang pagsamba sa nilikha at sa lumikha. Ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa makapangyarihang kalooban sa mga batas ng paglikha at sa pamamagitan ng paggawa ng ganap na pagkakaiba ng mga batas na ito bilang sariling kapalaran at sa pamamagitan ng mapakinabangang pagsusuri sa mga ito. Ipinapahayag niya ang kanyang dedikasyon sa mga batas sa pamamagitan ng pag-aaral at paggamit ng lahat ng katotohanang espiritual at nakabatay sa kamalayan. Ngunit hindi kailanman sa pamamagitan ng paniniwala, pagpapalagay, paglilingkod, at pagpapasakop. Ang tanging paraan upang matuto ay binubuo ng walang humpay na paggawa ng mga pagsisikap at pagsusumikap na makamit ang mas mataas na espiritual at nakabatay sa kamalayan ng mga kognisyon. At ang paggamit ng mga kakayahan na dinala sa paglalahad sa pamamagitan nito. Sa gayon ay may mapagpasyang kahalagahan ang pagtitiis at ang pag-unlad ng mas mataas na pangunawa. Pagkilala at aplikasyon ng kosmiko at universal na pag-ibig. Pagpapalalim ng espiritual at nakabatay sa kamalayan na kaalaman at kakayahan. Gayon din ang pagtigil sa material intelektual na pag-iisip, potensyang tulad ng egoismo. Materialismo, pagmamataas, inggit, kasakiman at paninibugho, at iba pa, dahil ito lamang ang gumagarantiya sa pagkilala at pagsunod sa mga batas ng paglikha. Ang taong nag-iisip ng espiritual ay permanenteng nagsusumikap na idirekta ang paglikha sa kanyang sarili at gawin itong makilala sa kanyang sarili. Ito sa paraang sinusubukan niyang gawing posible ang imposible para sa normal na tao at talagang may tagumpay. Araw-araw, buwan-buwan at taon-taon. Ang tao na konektado sa espiritu ay tumatawag sa malikhain at sa gayon ay nagkakaroon ng kaalaman. Kakanyahan ng karunungan, pag-ibig, lohika, katotohanan at kapangyarihan, hanggang sa wakas ay maranasan niya ang paglikha. Sa kanyang sarili at nasusuri ito,
kung saan ito ay nagiging mas totoo sa kanya kaysa sa pakiramdam ng kanyang katawan. Habang siya ay nakikipag-ugnayan sa ibang mga tao at nakikipag-usap sa kanila, nakikita lamang niya ang paglikha sa kanyang harapan. Habang nakikita niya ang iba sa kanyang harapan, nakikita lamang niya ang paglikha sa kanila, dahil para sa kanya ang paglikha ay palaging nauuna. Para sa kanya, ang paglikha ay ang pinakadakila sa lahat ng mga bagay. Kung kaya't ang lahat ng bagay sa kanya ay humaharap sa kanyang sarili sa paglikha at kung bakit ang mga materyal na bagay ay hindi na kayang pukawin ang isang pananabik sa kanya. Hindi na siya nakalantad sa mga materyal na tukso. Dahil ang taglay niya sa kanyang sarili bilang espiritual at nakabatay sa kamalayan na kaalaman at kakayahan ay ang kanyang kapareha sa pakikipag-usap at ang kanyang gabay. Siya ay nagsasalita at nakikipag-usap dito, at siya ay nabubuhay kasama nito sa ibinigay ng mga batas ng paglikha. Ang paraan ng pamumuhay na ito ay nangangahulugan ng pagkatao sa katotohanan, at ang pagkataong ito ay hindi maihahambing na mas maganda kaysa sa pinakamagandang pagpapakita ng sansinukob na ito. Wala nang magagawa pang mas matagal na tuksuhin ang isang tao na binuo sa ganitong paraan. Hindi ang pinakamalaking kayamanan ng mundo at hindi isang banta ng kamatayan ng mga nilalang na masama ang pag-iisip. Ang kanyang panloob na yaman sa nilikha ay hindi maubos at walang kamatayan. At walang magagawang pukawin ang anumang uri ng takot sa kanya, dahil ang kung saan siya nabubuhay at nagbibigay buhay sa kanyang pagkatao ay walang hanggang kapangyarihan. Sa makatuwid, walang makapagliligaw sa kanya sa kasinungalingan at kasinungalingan dahil ang kanyang buong pagkatao ay walang katapusang katotohanan sa pamamagitan ng pagkilala sa paglikha. Walang makakagabay sa kanya tungo sa hindi tunay sa kadiliman ng mga kaisipan mula sa mga panlabas na kapangyarihan na humahantong sa maling akala. Dahil ang bawat bahagi ng isang segundo ng kanyang espiritual-intelektual na pag-iisip ay walang katapusang liwanag. Walang makakapagpabago sa kanyang pagiging pagkadama sa katotohanan o makapagpapasaya sa kanya. Dahil siya ay nabubuhay sa pagiging nilikha at sa kanyang diwa, at siya ay nabubuhay sa walang hanggang kagalakan. Kung, gayunpaman, ang tao ay may masama o negatibong saloobin sa mga espiritual na bagay ng buhay, sa kanyang sarili at sa paglikha, kung gayon walang anumang uunlad para sa kanya. Kahit na ang isang napakakanais-nais na pangyayari, na kung hindi man ay magiging napakahalaga, ay nagiging isang mapagkukunan ng kasawian at kawalang kapayapaan para sa kanya. Kung ang kanyang saloobin ay material-intelektual lamang at ang kanyang mga iniisip at damdamin ay nakakaimpluwensya rin sa kapaligiran dito. Anyo, kahit na ang taong pinag-uusapan ay ituloy kahit gaano pa kahusay ang intensyon, ang resulta sa kasong ito ay magiging ganap na negatibo. Gayunpaman, para sa taong namumuhay ayon sa espiritu, lahat ay palaging magiging tamang kalagayan para sa panloob na paglago at isang napakagandang pagkakataon na magbigay pugay sa paglikha sa lahat ng anyo. Sa katotohanan, tanging ang taong iyon na permanenteng nagdadala at nagpapanatili ng matataas at marangal na espiritual na kaisipan at espiritual na damdamin sa kanyang sarili ang dakila. At matatawag lamang ang taong malikhain na permanenteng nabubuhay at nag-iisip ng may kamalayan ng paglikha sa kanyang sarili. Nangangahulugan iyon na ang mga dakilang tao sa material-intelektual ay maaaring maging ganap na hindi makalikha at espiritual na ganap na walang halaga gaya ng mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Mga banal na relihiyon, mga katulong sa kagipitan, paghihirap at karamdaman, at pinakahuli, ngunit hindi bababa sa mga nangunguna sa mga digmaan at tibi. At magbigay ng mga serbisyong medikal at tibi. Ang mga uri ng tao na iyon ay kadalasang hinihimok lamang ng pagkauhaw sa pakikipagsapalaran.
awa at awa sa sarili at iba pang maling material intelektual na pag-iisip at damdamin na nagreresulta mula sa kanila nang hindi nagtataglay ng kaunting pagkilala sa paglikha sa kanilang sarili. Kadalasan sila ay dinadala sa di makatotohanan ng mga hindi tunay na relihiyon na nangangaral ng maling pag-ibig para sa susunod at pantay na huwad na makadiyos ng mga turo at mga formula ng pagpapasakop. Ngunit ano ang pagkakaiba sa pagitan ng gayong mga anyo ng buhay at ng tao na namumuhay ayon sa Espiritu? Sa pangkalahatan, ang normal na tao ay nagpapahintulot sa kanyang sarili na maakay at madaig ng mas mababang material intelektual na impulsasyon. Kapag siya ay minsan ay may magandang damdamin. Kung gayon ang mga ito ay hindi permanente at sa lalong madaling panahon ay mawawala muli upang muli magbigay ng puwang para sa mas mababang mga impulsasyon. Sa kabilang banda, ang taong nabubuhay para sa espiritu ay hindi kailanman hahayaang mawala kahit ang pinakamaliit na mga impulsasyon ng paglikha. Sa halip ay niyayakap niya ang mga ito at pinalawak ang mga ito ng walang hanggan. Ang mga mababang impulsasyon ay hindi nakatagpo sa kanya. Dahil ang tubig ng diwa ng karunungan at kaalaman sa kanya ay masyadong malalim para sa isang mababa at maikling anchor chain upang maabot ang kanilang lupa. Ang tao na namumuhay ng naaayon sa espiritu ay matiyagang nagsisikap na panatilihin ang kanyang sarili sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon sa larangan ng umuugong na mga alon ng mga impulsasyon ng paglikha. Kung ang mga ito ay minsang malagay sa panganib ng anumang mga impluensya. Kung gayon siya ay tumutukoy sa paglikha sa pinakamataas na kapangyarihan at sa paggawa nito ay pinoprotektahan siya sa kanyang pinakamataas na kapangyarihan ng pag-indayog ng mga alon mula sa negatibo. Siya ay nagpapatuloy sa ganitong paraan hanggang ang nilikhang visin ay makagawa ng ganap na pagkakaiba ng depensa laban sa negatibong nasa kanya. Ang tao ay palaging nagdadala ng isang bagay o iba pa. Marami ang nagdadala ng panlulumo sa kanilang sarili, ang iba ay nagdadalamhati, mga alalahanin, mga problema, mga pag-asa at iba pang mga kaisipang material intelektual. Ang mga pagkabalisa at imahinasyon ng anumang uri ng mga larawan, mabuti at pangit, ay nabibilang sa kanyang material intelektual na pag-iisip. Ngunit ang tao, na namumuhay ayon sa espiritu, ay tagapagdala ng paglikha ng espiritual. Siya ay isang tagapagdala ng paglikha. Isang mulat na tagapagdala ng espiritu. Dahil siya sa lahat ng oras ay nagdadala ng kaalaman at kakayahan ng mga batas ng paglikha sa kanyang sarili. At kung mas gusto ng lumang kalikasan ng material intelektual na pag-iisip na gawin siyang tagadala ng pagiging ilohikal nito. Lalo siyang nagsisikap na gawin ang paglikha sa kanyang sarili at iangkla ito ng matatag. Maging ang mga kaisipang pinaka-negatibo na dumarating at gustong sirain ang kanyang espiritual-intelektual na pag-iisip, agad siyang nagbabago sa paglikha ng kapangyarihan at kakanyahan ng karunungan. Sa ganitong paraan, ginagawa niya ang lahat sa paglikha at dinadala ito sa loob niya bilang isang bloke ng kapangyarihan. Sa gayon siya ay isang lumalakad na templo ng paglikha. Ang mga katalinuhan ng mga taong nabubuhay para sa paglikha ay lalong nagiging espiritual at tumagos ng palalim sa espiritual na kamalayan. Ang tao na namumuhay ayon sa espiritu ay tumatagos ng mas malalim sa lahat ng bagay gamit ang kanyang kakayahan sa pag-iisip at naunawaan ang init ng apoy ng pagkakaroon ng nilikha sa lahat ng bagay. Sa gayon, ang taong nag-iisip sa espiritual na tao ay kinikilala at nagiging mulat sa kapangyarihan at katotohanan ng pagkakaroon ng paglikha sa lahat ng dako. Yaong sa makatuwid ay nananatiling hindi nakikilala ng pang-araw-araw na pandama ng mga persepsyon ay napagtanto sa espiritual na kamalayan ng tao na namumuhay ayon sa paglikha.
Kaya't lagi niyang nakikita sa lahat ng bagay at ang buhay ay bumubuo ng pagkakaroon ng nilikha, ang paggamit ng mga batas ng paglikha. Siya ay nagtataglay ng isang espiritual na larawan ng kapangyarihan ng presensya ng paglikha. At inialay niya ang lahat ng mahalagang enerhiya ng kanyang buhay at pagiging sa paglikha ng kaalaman, ang katotohanan, kapangyarihan, at kakanyahan ng karunungan at sa gayon. Sa kakayahan ng kanyang bahagi ng paglikha na nabubuhay sa loob niya ang kanyang espiritu. Ang materyal na buhay sa mundo ay tulad ng isang pansamantalang laro. Isang kababalaghan na nawawala, ngunit sa likod nito ay namamalagi ang walang hanggan at walang hanggang katotohanan, ang espiritu, ang pagkakaroon ng nilikha, at ang katotohanan ng paglikha. Ang paglikha ng katotohanan ito ay nagtataglay sa loob nito ng lahat ng mga kaharian at mga dumain ng kakayahan ng kakanyahan ng karunungan. Ito ang pangmatagalan, ang walang hanggang permanente at walang kamatayan. Ito ay hindi isang laro. Ngunit walang hanggan at walang hanggang katotohanan at kakanyahan ng karunungan, kaalaman, kalayaan, pag-ibig, lohika at kakayahan, ang kamag-anak na ganap na pag-unlad, ang ganap na pagkakaiba. Napakaraming tao ang natatakot na mamuhay sa diwa ng paglikha. At iniisip nila at ipinapalagay na kailangan lamang nilang manatili sa isa na mag-aalis ng kanilang pagkabalisa tungkol sa kamatayan. Kasama ang isang Diyos ng isang relihiyon. Na nangako sa kanila sa may kamalayan na hindi makatwiran na turo at para sa kanyang lubos na sariling kapakinabangan. Naalisin ang kanilang pagkabalisa tungkol sa kamatayan. Kung sila ay nasa di makatuwirang paniniwala at sunod-sunuran na maniniwala sa kanyang mga kasinungalingan, kung saan sila ay napunta sa kanyang pagkaalipin at maging hindi malaya batay sa kamalayan. Ang tuloy-tuloy na pag-uulit nitong hindi makatwiran na relihiyosong pagtuturo ay may epekto na ang mga mananampalataya ay nakatagpo ng isang haka-haka at mapanlinlang na katuparan at napapailalim sa isang masamang maling akala na pumuputol sa kanila mula sa lahat ng katwiran na nakabatay sa kamalayan. Kung saan ang kanilang espiritual-intelektual na pag-iisip ay nahadlangan at pinigilan at inalipin. Kakaunti lamang ang mga tao ang hindi natatakot na mamuhay sa kahulugan ng paglikha at alam na ito lamang ang gumagarantiya sa buhay at sa pagiging. Dahil sa gayon ang mga batas ng paglikha ay natutupad, at ang mga ito naman ay nagbabago ng buhay at ang pagkakataong tungo sa buhay. At pagiging. Ang lahat ng sinasabi mo ay parang naiintindihan at lohikal, kung maaari lamang itong maunawaan ng mga tao. Sila ay tiyak na gagawin, gayunpaman ito ay hindi magdamag. Ikaw at ang iyong grupo ay naglalagay lamang ng mga batong pundasyon para sa isang avalanche na sa mga susunod na panahon ay gugulong lamang. Alam ko, madalas na naming napag-usapan iyon. Ngunit ngayon ay mayroon akong isa pang tanong na naka-address sa akin. Hindi magkakaroon ng Mangyaring huwag magmadali sa mga konklusyon, dahil sa tingin ko ang tanong na ito ay napakalehitimo. Kung gusto mo talagang dalhin sa amin ang espiritual na pagtuturo, dapat mo ring ipaliwanag ang ilang bagay mula rito. Kung ganoon nga ang kaso, syempre, nasa loob ng aking determinasyon. Ano ang dapat harapin ng tanong? Ang panalangin mula sa Talmud Emmanuel, kung nakapagbigay ka ng mga detalyadong paliwanag tungkol dito. Syempre, ngunit kailangan kong ipaliwanag ng kaunti pa ang bagay na ito, dahil ang aking sagot ay kailangang maunawaan ng tama. Sa pangunahin, ang mga panalangin ay dapat lamang unawain bilang kung ano talaga ang kanilang ipinahahayag sa kanilang pagtatalaga sa iyong wika, give me. Nangangahulugan iyon na ang isang panalangin sa katotohanan ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais sa anyo ng isang panawagan na nakabatay sa pagnanais sa espiritu ng tao sa kanyang sarili.
na may kahulugan, ibigay sa akin ito o iyon na kailangan ko. Ang mga tunay na espiritual na tao, gayunpaman, na may kamalayan sa kapangyarihan, kaalaman at kakayahan ng kanilang espiritu, ay hindi na nagsasagawa ng gayong mga panalangin dahil nabubuhay na sila sa kaalaman na sila ay may kakayahan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng lahat, kalakasan ng kanilang espiritu. Dahil dito, walang tigil nilang tinutukoy ang paggamit ng lahat ng makapangyarihan ng kanilang espiritu. Gayunpaman, ang di-espiritual na tao ay hindi kayang gawin ito. Sa makatuwid ay dapat o kailangan niyang buhayin ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng isang mulat na panalangin. Ipinaliwanag pa. Ibig sabihin, ang espiritual na tao ay matiyagang gumagamit ng lubos na mulat na paggamit ng mga kapangyarihan at kakayahan ng kanyang kamalayan at kanyang espiritu. Habang ang di-espiritual na tao sa pagdududa at pagpapasakop ay nagpapahayag lamang ng mga hangarin sa mga panalangin. Nahigit pa rito, bilang isang ang panuntunan ay hindi kahit na tumutugon sa kanyang sariling espiritu o sa paglikha. Ngunit depende sa relihiyon sa ilang mas mataas na kapangyarihan o kapangyarihan. Na sa katotohanan gayunpaman ay hindi umiiral o walang pananagutan. Kung saan kahit na ang paglikha ay hindi natugunan. Dahil ang tao mga nilalang na sa isang sektaryan o batay sa relihiyon na paraan ay umaasa sa panalangin ay sumunod sa ilang mga Diyos o Diyos at iba pa, ngunit hindi kailanman sa paglikha. Ang maling paraan ng taong umaasa sa panalangin ay naglilihi sa lahat ng kanyang mga pagnanasa at mga panawagan sa ilusyon. Kung saan siya laban sa mga batas ay pinipilit ang kanyang mga pagnanasa sa pagsasakatuparan. Ang ilang mga bagay ay tinatawag o binabalangkas ng iba sa espiritual na paraan ng pag-iisip kaysa sa kung ano ang naiintindihan ng may kamalayan na pag-iisip. Sa makatuwid, ang iba't ibang mga termino ay ginagamit para sa ilang mga bagay. Na kung saan ang mas malalim na kahulugan ay walang ideya ang normal na kamalayan ng tao. Nasa kasamaang palad ay muling isang kalamangan para sa mga relihiyon na nagbabago at sinusuri ang mga terminong ito sa kanilang pabor. Kaya ang mga termino ng iba't ibang uri na lumilitaw sa panalangin na iyong binanggit ay nangangahulugan ng sumusunod. Kapangyarihan, maalam sa lahat, may kakayahan sa lahat, matalino sa lahat, tapat sa lahat, luhikal sa lahat, mapagmahal sa lahat, pinarangalan, pagkontrol pagsasagawa ng kontrol at kagalang-galang at kalawakan, kaharian ng espiritu espiritual na kaharian, espiritual na buhay, at earth, katawan material na buhay, at tinapay, almightiness nourishment para sa kamalayan nourishment para sa espiritu responsibilidad, mga pagkakamali na kinakailangan para sa pagbuo at pagkilala at sa makatuwid ay dapat gawin. Ang espiritual na hindi malay ay madaling maunawaan at maiproseso ang espiritual na anyo ng pag-iisip. Kung sa isang panalangin ay puro espiritual na mga anyo ng pag-iisip ang ginagamit, kung saan ang walang kabuluhang pagdaldal ng maraming salita ay hindi kailangan. Kahit na ang kamalayan mismo ay hindi kayang unawain ang mga pagpapahayag na ipinakita sa espiritual na mga anyo. Gayunpaman sila ay naiintindihan at ginagamit ng espiritual na subconsciousness sa pakikipagtulungan sa espiritu hanggang sa huling detalye. Dahil ang di-espiritual na tao ay nananatiling pinagkaitan ng kamalayan na ito. Dahil siya ay madalas na nakulong sa mga relihiyon, hindi niya kayang bigyang kahulugan ang kahulugan ng isang espiritual na anyo ng pag-iisip. Sa kabilang banda, hindi rin ito maipaliwanag sa kanya, dahil hindi niya maunawaan ang kahulugan. Para sa kadahilanang ito,
Ang mga relihiyon na humahantong sa maling akala ay lumilikha ng mga dasal ng daldal na maaaring sa isang sinasadyang paraan ay maipaliwanag at maunawaan ng di-espiritual na tao. Kung saan sa pamamagitan ng malisyosong maling patnubay na ito ang kinaukulan ng tao, ay ipinagkakatiwala ang kanyang sarili sa relihiyon o sekta. Dahil kung siya ay nagsasagawa ng mga panalangin na naiintindihan niya. Sa salita at kahulugan, tungo sa anumang bagay, kung gayon ang paniniwala sa mga ito ay lumalaki sa kanya at siya ay nagiging alipin ng kanyang paniniwala na dinidiktahan sa kanya. Gayunpaman, kapag si Emmanuel ay naglabas na ngayon ng isang panalangin, ito ay sa diwa na ang taong gumagamit nito ay hindi naunawaan ang kahulugan ng mga salita at sa makatuwid ay hindi maaaring basta na lamang mabiktima ng isang paniniwala. Ngunit dahil ang espiritual na subconsciousness ng tao ay naunawaan ang kahulugan ng mga salita, ang kahihinatnan ay hindi mabibigo na lumitaw na may sapat na paggamit. Ang espiritual na mga kapangyarihan ng tao ay ihanay ang kanilang mga sarili sa mga panawagan at bubuo sa nais na anyo. Sa pamamagitan ng mga salita, nang hindi nalalaman ng kamalayan kung ano talaga ang hinihiling at hinihingi nito sa pamamagitan ng panalangin na hindi nito maintindihan. Sa ganitong paraan, ang kaalaman sa pagkilala at katotohanan ay dahan-dahang natatamo nang hindi ito naimpluwensyahan ng isang paniniwala. Sapagkat, kung ang isang tao ay gagawa ng mga bagay na wala siyang kaalam-alam, at napaka-espesipikong mga kahihinatnan at resulta ay nagmumula sa mga bagay na ito. Kung gayon ang mga ito ay maaaring maging mga epekto lamang ng mga kapangyarihang iyon na aktwal na tinawag, kahit na ito ay nangyari ng walang kamalay-malay na kaalaman ng taong kinaukulan. Sapagkat, kung ang isang tao ay walang kamalayan na gumagawa ng tama, kung gayon batay sa batas ang tamang resulta ay dapat ding lumabas sa liwanag. Kung ngayon, gayunpaman, ang isang tao ay nagsasagawa ng isang bagay na nakabatay sa paniniwala na may kamalayan sa isang tiyak na anyo. Tulad ng halimbawa sa mga panalangin. At pagkatapos ay aktwal na nagdudulot ng mga resulta sa ninanais at inaasam-asam na anyo. Kung gayon ang mga ito ay humahantong lamang pabalik sa paniniwala at ang kanyang mga mapanlinlang na imahinasyon na nabuo sa kamalayang umaasa sa paniniwala. Ngunit ngayon sa interpretasyon ng panalangin nilikha ni Emmanuel, ang aking espiritu, ikaw ay nasa lahat ng makapangyarihan. Ang aking espiritu, ikaw ay nakakaalam sa lahat, may kakayahan sa lahat, matalino sa lahat, tapat sa lahat at mapagmahal sa lahat sa akin. B. Ang iyong pangalan ay pararangalan. Ang iyong pangalan ay nagpapatunay sa akin ng iyong kapangyarihan sa pagkontrol ng iyong kakayahan sa lahat ng bagay. C. Ang iyong kaharian ay magkakatawang tao sa akin. Ang iyong kapangyarihan sa lahat ay laganap sa akin sa kamalayan ng aking mga kaisipan. Upang ako, sa kamalayan na kakayahan, gamitin. Ihayag at ipatupad ang kaalaman, kapangyarihan, diwa ng karunungan, katotohanan at ang universal na pag-ibig, kapayapaan at kalayaan na naroroon at naipon sa akin. D. Ang iyong kapangyarihan ay magbubukas sa akin, sa lupa at sa mga kalawakan. Ang iyong pagiging makapangyarihan sa lahat ay magiging may kamalayan na pagkakaiba sa akin, sa aking katawan at sa lahat ng espiritual na larangan. Bigyan mo ako ng aking pang-araw-araw na tinapay ngayon. Hayaang ang iyong kapangyarihan ay maging mabisa sa akin araw-araw at ihayag ang sarili nito. At pakainin ang aking kawalang alam ng kaalaman at diwa ng karunungan, kaya kinikilala ko ang aking responsibilidad at kinikilala ko ang katotohanan. Kung saan nagagawa kong makilala at maitama ang mga nagawang pagkakamali na sumasapit sa akin sa paraan ng aking pag-unlad.
G. At huwag mo akong ihatid sa kalituhan at maling akala, bagkus palayain mo ako sa maling palagay. Huwag akong, sa pamamagitan ng materyal at makamundong mga bagay at maling paraan ng pag-iisip, pumunta sa hindi makatwiran na mga paraan at mahulog sa pagtitiwala sa paniniwala sa pamamagitan ng hindi makatwiran na mga turo. H. Sapagkat nasa iyo ang kaharian sa akin, at ang kapangyarihan at kaalaman sa kawalang hanggan. Sapagkat aking malalaman ang iyong buong kapangyarihan sa akin, ang kapangyarihan ng iyong kakayahan at ang kaalaman sa absolutum para sa tagal ng lahat ng panahon. Hindi ko maipaliwanag ang anuman patungkol dito, sapagkat ito ay dapat na sapat at naiintindihan sa anyong ito. Hindi ako pinapayagang magbanggit ng ilang iba pang bagay. Iyon ay dapat na talagang sapat na maunawaan upang maging maliwanag sa sinumang tao. Ang mga karagdagang paliwanag para sa mga bagay na ito ay malamang na labis. Katiyakan, bukod pa rito, sa mga paliwanag na ito ay naabot ko na ang mga limitasyon ng kung ano ang maaari kong ipaliwanag tungkol dito. Lalong magpasalamat, si Miyasay. Maaaring ako rin ay nakapagbigay ng iyong mga paliwanag sa aking sarili, kahit na marahil o sa lahat ng posibilidad ay hindi sa ganoong katumpakan. Ngunit tila sa akin, ay mas tama kung ipaliwanag mo ang mga bagay, dahil tungkol sa aking pagkatao ang mga pagdududa, ay palaging naaaliw sa lahat ng bagay. Alam mo, pagkatapos ng lahat, ang propeta sa kanyang sariling bansa. Oo nga, ngunit ang mga ito ay mga bagay ng kawalang katuwiran at kawalan ng katalinuhan. Siyempre, sasama ako sa iyo, ngunit ipaliwanag iyon minsan sa aking kapwa-tao. Iyon ay halos hindi posible. Kung tutuusin, hindi rin naman ganoon ang ibig sabihin. Dahil isa lamang itong kasabihan na may kahulugan na. Malamang na makakaranas ka rin ng mga inis at kahirapan kung ikaw mismo ang kailangang ipaliwanag ang lahat ng mga bagay na ito sa aking mahal na kapwa-tao. Sa kasamaang palad, hindi ako palaging pamilyar sa kahulugan ng iyong mga interpretasyon ng mga pangungusap. Iyan din ay walang kahalagahan, dahil maaari nating laging linawin ang totoong sitwasyon. Sa aking bahagi, mayroon pa rin akong problema tungkol sa lalaking yon na huli kong sinabi sa iyo. Gusto kong malaman kung saang yugto ng pag-unlad siya itatalaga, kung saan siya dapat ay classify sa pangunahing at substage. Nagagawa mo bang ipaliwanag ang mga detalye tungkol dyan? Nagbibigay ka ng napakakaunting impormasyon, gayunpaman, malugod kung bibigyan ka ng payo kung sasabihin mo sa akin ang mas detalyadong data. Ngunit magkaroon ng kamalayan na tuklasin ko lamang ang kanyang espiritual na yugto at ang kanyang paraan ng pag-iisip, ngunit wala ng iba pa. Bilang karagdagan, kailangan mong maging isang maliit na pasensya, dahil kailangan ko ng ilang oras para doon. Maraming salamat. Ito ay may kinalaman sa isang binata na nagngangalang FO mula sa W. Siya ay may. Tama na, hindi ko na kailangan pang malaman. Sasagutin ko ang iyong mga kagustuhan sa lalong madaling panahon at ipapadala ko ang resulta sa iyo sa isang mental na batayan. Ngunit ngayon, mayroon akong tanong para sa iyo. Talagang sinabi mo na isusulong mo ang aming usapin, ngunit sa ngayon, wala pa akong natiyak tungkol dyan. Nabigo ka ba sa bagay na ito? Hindi ko gustong sabihin na nabigo ako, dahil sa pinakahuling talakayan ay napakaraming bagay ang inilabas upang makapag-usap pa rin ng detalyado tungkol sa kung ano ang gagawin. Ngunit sa pagtatapos ng buwang ito ay dapat linawin ang lahat. Nakumpleto ko na ang kinakailangang gawaing paghahanda sa bagay na ito, kaya kailangan ko pa ring ipakita ito sa iba. Pagkatapos ako ay napanatag, dahil nais kong malaman na ang bagay na ito ay maaayos pa rin,
bago ako umalis ng ilang panahon at makikipag-ugnayan lamang sa iyo sa isip. Nasabi mo na ang tungkol dito minsan. Ano ang kailangan mong gawin na napakahalaga? Ito ay para lamang sa iyong mga tainga kapag pinag-uusapan ko ito. Iyan ay lubhang kawili-wili, at ngayon ay naiintindihan ko na ang iyong paglihim. Iyan ay mabuti sa ganoong paraan dahil marami ang konektado dito. Ngunit ngayon gusto ko pa rin gumawa ng mungkahi sa iyong grupo. Bago ako umalis ng mas mahabang panahon, nais kong ituon muli ang kanilang atensyon sa aking barko. Sa isang takdang panahon na hindi ko nais na banggitin ng maaga para sa ilang mga kadahilanan, bibigyan ko muli ang iyong grupo ng pagkakataon na obserbahan ang aking beamship. Sa bagay na ito muli akong pumili ng isang oras ng gabi, dahil ang lahat ay mas mapapansin sa dilim. Ipapakita ko sa kanila ang mga potensyal ng iba't ibang enerhiya na magiging napakahusay na makikita bilang mga epekto ng liwanag sa kadiliman.